Mabuti ang pagbabayad ng buwis kung ang buwis ay ginagamit sa ikauunlad ng lahat. Tulad ni Jesus, nagbayad din ng buwis. Subalit higit sa lahat, ibubuwis ni Jesus ang kanyang buhay para sa katubusan natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" Tanong nila. "Opo," sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Simon, sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan?" "Ang mga dayuhan po," tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay taxation. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Bukas at ngayong araw na ito ay simula na ng pasukan ng mga estudyante. At gusto kong batiin lahat ng mga estudyante na nanonood ng Word of the Day sa kanilang CL classes. Sana, huwag lang kayong manood, sana i-follow rin ninyo ang ating page na Word of the Day. Ganon din po sa lahat po ng mga katikista, sa lahat ng mga naglilingkod sa mga parishes na nakikinabang sa ating Word of the Day, lalong-lalo ng ating mga laiko-ministro, ang extraordinary ministers of Holy Communion na nanonood palagi ng Word of the Day dahil nagagamit nila ito sa kanilang pastoral ministry kapag sila ay nagsiservice sa mga barabarangay. Thank you so much po sa inyong panunood. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo ng ating Panginoon sa kahalagahan ng pagbubuwis. Ito isang usapin sa ating bansa, hindi lang sa atin kundi maging sa ibang bansa ang pagbubuwis. Ba't daw ang simbahan ay hindi nagbubuwis? Well, sa totoo lang, yung simbahan as an institution dahil sa separation of church and state ay hindi nagbubuwis, hindi lang yun ang dahilan, kundi dahil ang simbahan ay nagtataguyod ng napakaraming mga charity institutions. Kaya nga itong mga charity institutions ay hindi binubuwisan. Ganon din ang income ng simbahan ay hindi naman napupunta sa simbahan lang, kundi ito ay itinutulong din natin. Ang ilan ay pinapadala natin sa Roma bilang tulong din sa Santo Papa, yung iba naman sa iba-ibang mga advocacies. Pero ang mga pare at ilang mga sangay ng simbahan ay nagbabayad ng buwis tulad ng value-added tax. Every time na kumakain kami, hindi naman kami exempted sa value-added tax. So, ibig sabihin, we also pay taxes. At hindi lang yun, kung dumating man ang punto na sabihin ng gobyerno, ng pamahalaan natin na magbayad na lahat ng pare, ang simbahan, gagawin naman natin yon. Of course, dahil itinuturo ng ating Panginoon, lalo na sa ating gospel, na maging law-abiding citizens. Tayo ay kinakailangang gumanap
sa ating responsibilidad sa ating bayan. Pero dahil at the moment, wala tayong dinideklarang tax, no? Ibig sabihin yung regular na income tax, no? Kasi wala naman kaming income, meron na kaming mga allowances, no? And we only rely on the providence of people. At madalas yung aming mga natatanggap ay hindi lang naman napupunta para sa amin, kundi ito'y nabibigay din o naibabahagi din sa pangangailangan ng iba. So ito yung dahilan kung bakit wala talaga kaming taxes, no? Pero tingnan natin sa mas malalim pang pagtingin. Ito'y sa isang banda. Pero on the other side of the coin, makikita natin ang ating Panginoong Jesus. Bago itong gospel na tungkol sa pagbubuwis, mayroong sinasabi sa Jesus na ang anak ng tao ay papatayin, na ang anak ng tao ay magbubuwis ng kanyang buhay. Ito yung pinakamahalagang buwis sa lahat. Alam niyo ho, yung ating buwis na ibinabayad, wala yan. Kung tayo man ay nagdo-donate, no? Noon, mayroong religious tax. No? Sila ay nagbabayad ng buwis sa templo. Kung tayo man ay nagbabayad ng buwis, kung ngayon sa panahon natin, kung tayo man ay nakakatulong, tayo man ay nakakapag-donate sa church, no? Alam nyo, hindi ito tutumbas sa buwis na ginawa ng ating Panginoon. Dahil ang ginawa ng ating Panginoon, ang ibinuwis niya ay hindi pera. Ang ibinuwis ng Panginoon ay kanyang buhay. Bakit nagawang ibuwis ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan? Ito'y dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nagawa niyang ibuwis, nagawa niyang ialay ang kanyang mismong buhay para sa ating katubusan. Siya na yung nagbayad para sa atin. Na sana'y tayo ang nagbabayad nun. Si Jesus na mismo ang nagbuwis upang sa ganoon, tayo ay maging kaaya-aya. Tayo ay maging katanggap-tanggap sa Ama. Yung buhay ni Jesus ang ibinuwis niya para sa atin, para sa Ama, para sa Diyos. Kaya napakahalaga ng itinuturo sa atin ng Panginoon na habang ginagampanan natin, no, na sana ang bawat Katoliko, no, ay marunong magbayad ng tamang buwis. Ang bawat Kristiyano ay magbayad ng tamang buwis. Ito'y bahagi ng ating responsibilidad sa lipunan. Again, kaming mga pari, wala kaming salary, allowances lang. Napupunta pa sa charity madalas. Pero mga kapatid, huwag nating kakalimutan, si Jesus nagbuwis din. Nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. At napakahalaga para sa ating mga Kristiyano na tayo tanggapin natin yung ibinuwis ni Kristo. Pahalagahan natin yung ibinuwis ni Kristo. At ating ingatan yung ibinuwis ni Kristo. Yung kanyang buhay at kanyang pagmamahal. Paano natin ito tatanggapin at iingatan? Mga kapatid, hayaan mong mahalin ka ni Jesus. Hayaan mong tubusin ka ni Jesus. Hayaan mong ibigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. At maunawaan mo na ang halaga mo ay buhay ni Kristo. Kaya yung buhay mo, pahalagahan mo. Yung buhay mo, ingatan mo. At yung buhay mo ay gamitin mo ayon sa kalooban ni Kristo. Dahil ang halaga mo ay buhay ni Jesus, buhay ng Diyos. Kaya kung hindi mo kayang pahalagahan ang buhay mo, ibig sabihin, hindi mo tinatanggap yung inialay, yung ibinuwis ni Jesus para sa iyo. At kung nagdududa ka, huwag ka na magduda kasi yan ang katotohanan. Sa kabila ng lahat, ibinigay ng Diyos, ibinigay ni Jesus ang buhay niya bilang katubusan nating lahat. Magpasalamat tayo at yung buhay natin ay maging isang buhay na pasasalamat dahil sa pagbubuwis ni Jesus ng kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos,
turuan at tulungan mo kami na magpahalaga ng aming buhay. Dahil ang halaga nito ay buhay ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.